Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Ay nagtipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sinasalamin ng krus na Jesus ang ating paghihirap at mga sakripisyo sa ating pagpupunyagi upang mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating mga sarili, pamilya at pamayanan. Ipanalangin natin ang isa't isa, ang ating pamilya at komunidad upang mapagtagumpayan ang mga tukso. Ipawaya natin ang lahat sa Diyos na siyang lakas at sandigan natin. Ating bawat hinaing, suliranin at mga kahinaan natin. Kaya upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna na natin pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, ang mga unang bungang inyong iaalay ay kukunin ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay saysayin ninyo ito sa harapan ng Panginoon. Isang paggalagalang Arameo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambahayan nang magpunta sila sa Ehipto upang doon makipamayan. Ngunit dumating ang panahon na ang angkan niya'y naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginagawang pakikitungo sa amin ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya, dumulog kami sa inyo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, at tininig ninyo kami. Nakita ninyo ang aming pagdurusa.
ang kahirapan at kaapihang dinaranas. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, ng mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghan, inalis ninyo kami sa Ehipto at dinala sa lupaing itong sagana sa lahat ng bagay. Kaya narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ang dala ninyo'y ilalapag sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan ay nanatili sa kalinga niyang makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, "Muog ka tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan." Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Di mo abuting ako'y mapahamak at walang daratal, kahit anong oring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel. Silang susubaybay kahit saang dako, ika'y maparoon, tiyak iingatan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Malapit sa inyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin, ang salitang pinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napawawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Grego. Iisa ang Panginoon ng lahat at Siya ang nagkakaloob ng Kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa Kanya, sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis sa Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito. Ngunit sagot siya ni Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Dinala siya ng diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit, ay ipinakita sa kanyang lahat ng kaharian sa sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng kahariang ito, wika ng diablo. Ipinagkaloob ito sa akin at magbibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako sasambahin mo, magiging iyong lahat ito. Sumagot si Jesus, nasusulat ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. At siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at alalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato. Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos siyang tuktuin ng diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Marami po tayong maririnig ng kwento ng ibang tao na kung kailan pa sila nagiging mabuti, naging maayos ang takbo ng kanilang buhay, ay saka naman dumami ang mga tukso. Ilabagang parang nangahamon. Ang atin pong ebanghelyo muli sa unang linggo ng Kwaresma ay nagpapaalala sa atin hindi lamang tayo ang tinutukso, kundi maging ang ating Panginoon Kristo. Hindi lang po ito napapatungkol sa tukso. Dinala siya ng Espiritu Santo sa tabi ng Ilog Jordan. Mula sa Ilog Jordan, nandoon siya sa disyerto. Na kung atin pong titingnan, punong-puno siya ng Espiritu Santo, na ibig sabihin, tulad din baga sa atin, na kung kailan tayo naging maayos, naging mabuti, ay parang mas lalong maging maraming tukso. Mga kapatid, hindi lang po itong tukso ng binabanggit ng ating Ebanghelyo, pero ito po'y nagpapakilala kung sino ang Diyos sa ating buhay. Kung kaya nga po, minsan yung ating pagkikilala sa ating sarili at maraming mga tukso sa ating buhay at kung papaano natin ito malalagpasan. At maging sa kaisipang yan, ang sentro pa rin, yung ating mismong pagwaksi ay ang ating sarili. Hindi na natin nakikilala kung ano ang pundasyon na dapat nating pagkaingatan. At ito nga ang Diyos sa ating buhay. Dahil ang pagkakataong ito ay nagpapakilala kung sino nga talaga ang Diyos sa ating buhay. So 3 tukso. Una, medyo sa ground, sa baba.
sa disyerto, sa lupa, na kung atin pong titingnan, yung kadalasang tukso sa atin ng gustong-gusto din naman natin, na ibig sabihin, these are all our concerns in this world. Kung papaano yung atin din mismong pangangailangang material at pisikal, yun din ating hinihingi. Yun din naman ang kadalang tayo natutukso na halimbawa po, gustong-gusto natin malaking bahay, gusto natin malaking magandang trabaho, gusto natin may magandang ari-arian, gusto natin ang yaman. These are all pertains to our bodily and material concerns. Na kung atin din pong susuriin yung ating mga sarili, dito din po tayo nag-aagawan ng isang material na bagay, na kung kaya naman dahil ang isang material na bagay ay limitado, o kaya marami sa atin ay pinag-aagawan ito, at hindi lang pinag-aagawan, yung iba naman ay talagang ninanakawan at nagnanakaw ng dahil dito, dahil lamang sa concerns natin na mga bagay na ito that concerns our physical, yung ating pleasures, kung kaya gusto nating mamili kung anong mga bagay, matasatisfy natin yung atin din mismong luho, maging ating katawan, o hindi mismo yung ating pagkatao dito sa lupa. Pero yung mga concerns po natin, pag hindi natin ito nababantayan, tayo po ay magiging alipin. Na kung kaya marami po sa atin na kukompromiso, makukuha lamang ang isang bagay na kahit anong gagawing paraan, ito may gaging katiwalian. Ito man ay pandaraya, makukuha lamang niya ito. So much concerns of his own very self na itong physical niyang katawan. Yan po yung ating babantayan dahil supposed to be tayo po yung magkukuman ng ating pangangailangan, parang kinokontrola na tayo ng mga bagay na ito at nagiging alipin tayo. So ibig sabihin, yung kinikilala nating Diyos ay hindi ng Diyos ng diwa ng ating Panginoon Kristo na sa atin, kundi ang diwa na ng isang material o physical na bagay na gustong-gusto natin. Hindi po yung sinasabi nilang mga idols, hindi po yung mga larawan, kundi maging itong ating mga malalim na nagaging alipin natin ng mga material na bagay, yan din po ang kinikilala ng ibang taong Diyos. Kaya nakakalimutan na niya maging ang relasyon sa Diyos at relasyon sa kapwa, basta lamang makukuha niya ang pangangailangan physically o kanyang katawanan, luho ng kanyang din sa pagkatao. Yan ang unang pong tukso na ating babantayan. So hindi lamang po ito dahil sa Kwaresma, 40 days, na iiwasan natin ito, kundi ito po ay buong buhay po natin. Di po ba't yan din po ang atin din mismong naaalala sa tuwing inaalala natin ang ating binyag? Naroon po yan. Kaya po ang ibang tao, pag nabinyagan na sabihin, tapos na po akong binyag. Hindi pa po. Ang binyag ay entry at buong buhay mo yung isasagawa dahil nandoon sa formula ng bunyag. Anong sasabihin ng pari? Itinatakwil mo ba si Satanas? Itinatakwil mo ba ang kanyang pangaakit? Ngayon sasabihin mo, Father, tapos na po ang binyag ko. Kaya wala na. Hindi na niya itinatakwil si Satanas. Hindi na niya itinatakwil ang demonyo kasi tapos na, buhos tubig na. Nabuhusan na ng tubig, pero wala ang diwa ng ating Panginoon Kristo. Ibig sabihin po, maging ang ating binyag, yan din po ang climax ng ating pagdiriwang ng Easter Vigil, ng pagpapanariwa ng ating pagiging binyagan, dahil tayo po ay pinapalakas sa diwa ng ito kung paano natin susugpuin ang galaw ng demonyo sa buhay ng tao. Ibig sabihin, ang diwa ng binyag ay araw-araw dahil ang mga tuksong dumarating sa ating buhay ay araw-araw. Ang binyag ay hindi natatapos sa pagbuhos lamang ng tubig. Pangalawang tukso, medyo umangat ng konti.
dinala siya sa may mataas na level, pinapakita kay Jesus, kung susundin mo ako, ibibigay ko sa iyo ang kaharian. Ibig sabihin, kita ninyo ang pandaraya ng demonyo, inaangkinan niya, ibibigay ko sa iyo. Ganon din yung mga tukso natin ng pangaakit ng demonyo sa ating buhay pag hindi po natin ito nababantayan. Yung mga cravings po natin, mga physical at material, hindi po yung mga pangaakit ng demonyo sa atin parang inaangkin at ibibigay sa atin kung kaya't po maraming nakokompromiso. Lalo't higit na po ang kapangyarihan. Hindi po masama magkaroon ng kapangyarihan dahil meron po itong apektado, magagawa kung meron kang kapangyarihan, kung ang iyong diwa ay ang diwa ng ating Panginoon Kristo, ang diwa ng paglilingkod. Pero kung atin pong napapansin, ang tukso ng magkakaroon ng kapangyarihan to dominate other people at upang kilanlin siya ang pinakamusa at mataas at lalo't higit ng nakakasama, lalo na po sa ating kapanahunan ngayon, para lamang sa kapangyarihan, naobserbahan po natin yan sa ating lipunan pag malapit na ang eleksyon, nagpapatayan. Bakit sila nagpapatayan? When in fact, ang kanila pong pinagtutuusan ay ang kanilang paglilingkod. Maglilingkod po sila. Pero bakit sila nagpapatayan? Ibig sabihin, gustong-gusto natin na tayo tinitingala. Gustong-gusto natin magkukuman. At sasabihin natin na tayo po ay successful at the expense of other people. Kaya po, pag ang atin pong kaisipan ay nagiging kompetisyon na sa kapwa natin, na supposed to be magtutulungan kung ang atin pong layunin ay ang paglilingkod, pero ang kapangyarihan ng iyong tinatanggap o hinaasam sa buhay na naging ganid ka na, ay siya din pong panunukso sa iyo ng demonyo. Ng ibig sabihin, pag ang ating kaisipan ay kompetisyon, isa lang po na sa taas. So kung tutusin, hanggat maaari pababaksakin mo yung iba at sasabihin mo pag successful ka na, successful ako, nagwagi ako sa kanila. Mga kapatid, pag yan po ang ating kaisipan na ikaw ay successful at the failures of the other people, hindi po yang success. Ang tawag po niyan ay sakit. Sakit po ang tawag niyan na kinikilala mong mataas ka sa ibang tao at tinitingnan mong mababa ang ibang tao. Pinapababa mo, tinataas mo ang sarili mo at sasabihin mong, successful ako, sila ay walang nagawa sa buhay na mababa sila. Tingnan mo ako. Hindi po matatawag na success yan. Yan po ay sakit. When you think of yourself as success at the expense of the failures of others, that is not success. That is sickness. Sakit po yan. Pangatlong tukso. Tumaas ng bataas sa taluktok at dinala siya sa templo. Ibig sabihin ng sentro ng buhay ng mga Israelita ay nandoon sa templo. Kung kaya't kung ikaw ay naugnay, nakadikit ka sa templo, ay talagang tinitingala ka. You are being glorified. Sikat ka. You are being honored. Di po ba't yan ba yun po ang tukso natin ngayon? Gustong-gusto kang kilanlin, gustong-gusto kang makikilala at the expense of the other people. Nagiging kompromiso, maraming kompromiso na basta ka lamang makikilala ang diwa ng Ebanghelyo, ang diwa ng ating Panginoon Kristo ay ibinabaliwala mo basta makikilala ka lamang. All of this na mga tukso sa baba, sa gitnang taas-taas at sa tuloktok, yan po ay pagkikilala natin kung sino ang Diyos sa ating buhay. Because at the end, ano po ang masasabi nating sarili? There is only one God. And in fact, we have nothing of our own.
tayo lang po ay narito at mabibigyan ng diwa ng ating pagkatao kung ating nagagampanan ang diwa ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay tulad ng kanyang ginawang paglilingkod, nag-alay ng kanyang buhay, ganun din po ang ating papel sa ating buhay dito sa mundo. Isa lang ang kinikilala nating Diyos. Wala nang iba, hindi ang material, hindi ang bagay, hindi ang pera, hindi ang kapangyarihan, hindi ang katanyagan. Isa lang ang kinikilala natin at we are being gino-glorify natin ang Diyos. Isa lang ang may kapangyarihan na gagabay sa ating lahat sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod na totoo sa sanlibutan ay ang ating Panginoong Diyos. At siya lamang din ang makapag-satisfy sa atin bilang tao na kung tutuusin itong ating katawan, pakainin mo lang siya, painumin mo lang siya, mabubuhay na siya. Wala na siyang pakialam kung ano ang sasakyan niya. Wala na siyang pakialam kung ano ang kanyang tinitirhan. Ng malaki ba? Kailangang malaki. Simple lang pangangailangan nito. Kaya yung ating buhay, nagdadala din sa atin ng atin din mismong kaliwanagan ng pagkikilala natin sa Diyos. Hindi lamang po itong ordinaryong tukso na akala natin dumarating sa ating buhay, ito po ay pagkikilala kung sino nga ba ang Diyos ng ating sinasamba sa ating buhay. Magsitayo na po ang lahat. Muli pahayag natin ang ating pananampalataya at sumasampalataya ako Sa sa Diyos Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hiniling namin sa iyo ngayon, Ama, na patuloy mo kaming gabayan upang mapaglabanan namin ang mga tukso sa aming buhay. Buong tiwala kaming dumadalangin at ang aming tutugon. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa simbahan, makasumpong nawa sila ng lakas kay Jesus, na sa tuwing sila'y nasa bingit ng tukso, mamuhay ng taliwas sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan, pukawin mo nawa sila ng iyong dakilang pag-ibig upang gamitin nila ang kabanang bayan sa mga programang kapaki-pakinabang sa mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga naghahanda para sa pagtanggap ng binyag, tulad ng ating Panginoong Hesus, lagi nawa naming piliin ang tama, mabuti at kalooban ng Diyos sa tuwing humaharap sila sa tukso ng demonyo. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa kapatid naming pumanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito.
at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, ikaw ang aming matibay at nanggulan sa harap ng bawat tukso't pangamba. Patuloy mo nawa kaming isang galang at patnubayan upang makapamuhay kaming banal at naayon sa iyong salita. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsupo muna ang lahat. Asamo kami sa'yo, marapatin yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po naming handog buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kukupin sa pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ang pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw ng paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw ng pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay magtuturo sa aming harapin ang pagkapakabubuti upang kaisa niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya na tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo." Gindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghian mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace, peace. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesucristo ang Kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na niya makibahagi sa kanyang hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bumuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Magsisi tayong mataos sa lina't magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayong manikluhod nang may abot sa akong suot. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bumuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote ay magiyakan. Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Ang amin pong kasamaan ay pawiin mong tuluyan. Panginoon, aming mahal, patawad ang kahilingan ng iyong bayang hinirang. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay
pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Kami magbabagong buhay upang aming paghandaan ang oras ng kamatayan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Announcement. Inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nueso Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-6 ng umaga sa GMA 7. Gayon din para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala na Nazareno, mangyari na mag-email sa himala-ng-nazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkangiyong bigay ay tumatanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damhin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita ng namumutawi sa iyong bibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pahal na pong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa ng iyong mga kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen at dasalan upang lalo kaming mamanalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malulhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay
sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.